Just one question, Mr. Chairman. Because I will be leaving shortly, I will be meeting all your wives. Spouses. Because there will be an oath-taking of the Spouses Foundation of the Senate. But speaking of the Senate, tatanungin ako sigurado ng mga asawa nila eh. Puro mga senador ang binabaril eh. Bakit ba, ano ba yung sinasabi? I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong 6 na senador kang babanggitin? Ano ba yun? Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So fake news nga. O naligaw si Raymond. Diba? Anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake news. Kanina umaga, napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam na nangyari yun eh. Mr. President, I agree with you kasi maraming mga insinuations, nabanggit, Senator Sherwin Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify. Kasi ikaw ang kinukote nung lawyer. And nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, babanggitin na nakabitin at ikaw ang reference, the Senate President has to really clarify this matter. Because this is a sensitive issue. Hindi ba? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he did not name names, pero may mga insinuations na sumunod, binabanggit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi totoo yun? Hindi po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair, follow up ko lang doon. Hindi na, Kahit na time ko na. Time mo na yan. Yes, May 7 minutes ka. Bryce, during the interview na abogado mo, si Raymond Porton, Attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya? Hindi naman po. Pero sa interview niya, siya. sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sinong ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney Fortune na wag naman maglabas ng information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalitan mo na si Attorney Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos hindi kayo magkakaintindihan. Ano ba ito? Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ko-consider, Your Honor. Mr. Chair, may I move that next hearing, Attorney Porton be invited here? Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Ito'y parang sort of... Consult tayo sa legal kasi abogado yan, lawyer eh. Yeah, we have to invite him as... Lawyer-client relationship. Tingnan natin, tatanong muna tayo sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho eh. We have to invite him as a resource person, Mr. Chair. That's like a sort of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat paklaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Senator Risa, pwede si Senator Bam. Dapat maklaro ito. Kaya sana maimbitahan si Attorney Porton. I got the feedback. That's confidential yun. That's attorney-client privilege communication. So, pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? Ikaw, hamonin mo na lang. Wag na dito. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado. No? So... Sige, Mr. Chair.